Part 5, Celeste POV, 4 years ago. You're 5 weeks pregnant. Congratulations, Mrs. Grayson. Nakangiting sabi sa akin ng OB-GYN ko. Totoo po. Walang pagsigidlan ng saya sa puso ko. Hindi ko alam pero gusto ko nang magtakbo pa uwi at itawag kay Vincent na magkaka-baby na kami sa wakas. Gusto mo bang marinig ang tibok ng puso niya? Is that possible? Halos pumiyok ako at maiyak. I am too emotional. That explains my mood swings, morning sickness, pagiging sleepyhead at emotional. Magkaka-mini-me or Vincent na pala ako. Mag-iisang taon na kaming kasal and panahon na rin naman para magka-baby kami. I even recorded yung heartbeat ni baby dahil yun yung unang beses na narinig ko yun and I wanna share it with Vincent. We often talk about having a family. Busy pa rin si Vincent sa trabaho. Kasalukuyan siyang fund manager ng isang kongresista at madalas na wala siya sa tabi ko dahil sa trabaho. Honestly, hindi issue sa akin na madalas ay wala siya at kung umuwi is 1 linggo sa 1 buwan. Vincent is really faithful. Tested ko na siya for being his girlfriend for years, lalo na pa ngayong asawa niya na ako. I know he is doing this para sa akin, para sa magiging pamilya namin at ito na nga, malapit na. Salamat po, doktora, sabi ko at yumuko. Ngumiti naman siya at tumango. Dahan-dahan akong lumabas. Nagulat ako nang may makabangga ako kaya nabagsak ko ang hawak kong ultrasound. Yuyo ko na sana ako para pulutin iyon pero nauna siyang damputin iyon. I was about to say thank you nang makita ko kung sino iyon. So, buntis ka? Selena? Congratulations, Celeste. I felt that her smile was genuine so ngumiti rin ako. Thank you, Selena. Ano nga palang ginagawa mo rito? I was actually shocked to see her lalo na sa klinik ng isang OB-GYN. Is she pregnant too? Sinong asawa niya? Huwag kang mag-isip ng ano riyan, sabi niya at tumawa. I am just here for my annual reproductive checkup. Tumango ako. Here, sabi niya at inabot sa akin ang ultrasound ko. I'll go inside na. Talk to you soon, sabi nito. Tumango ako. Yeah, bye, sabi ko at nauna nang maglakad paalis. I just found myself spending my whole morning till noon sa mall, looking at baby stuff, trying to think how much we should save para makapag-prepare at mahanda ang lahat sa magiging kailangan ni baby. I was planning to surprise Vincent. I bought a gift box na parang rectangular ang haba. It was supposed to be for a bracelet or watch pero I'm gonna put my pregnancy test there as well as the ultrasound. Ito ay isang pulang kahon. Excited na ako. I decided to walk na lang dahil masyadong maraming tao ang nag-aantay sa sakayan and hindi naman gaano kalayo ang mall sa kondo kung saan kami nakatira ni Vincent. I was walking nang magulat ako nang may humintong sasakyan sa tabi ko. It was so quick na may humila sa akin sa loob at nagtakip ng panyo sa bibig ko and everything went black. I am going to kill you! Nagising ako sa malakas na sigaw na iyon. I was in a room na sobrang dilim. Sobrang nanghihina ko at halos hindi makabangon at makapagsalita. Vincent, sigurado akong narinig ko ang boses ng asawa ko at gusto ko siyang tawagan pero nanghina ako. Where's my wife? Nasaan siya? Vincent shouted again. Hinahanap niya ako and I wanna call him pero nanghihina ako. Baliw ka ba? Bakit naman pupunta rito si Celeste? Asawa ko ba siya? Someone answered and to be honest, I am not sure kung sino iyon. Nasaan ba ako? Ano bang nangyayari? Tumabi ka riyan, Vincent said at bumukas ang pintuan. I don't know how he managed to find the switch but the room lit up at halos mabulag ako sa silaw pero nung umayos na ang paningin ko ay mabilis na nagtama ang paningin namin. The look in his eyes shifted from the worried look to something that made me afraid. He looked so mad. Lumapit siya sa dulo ng kama. Tumayo lang siya doon. Get up, Celeste. Tapos na ang pagkikipaglokohan mo sa akin. Gulong-gulo ako. I tried my best na makabangon and to my succeed, unti-unti akong nakaupo. Mas lalong dumilim ang paningin niya at mabilis niyang hinubad ang coat niya at binato sa akin. Doon ko lang napansin na I'm just wearing my undergarments. Shit, what happened? Why am I dressed like this? Nasaan ba ako? Vincent? Nagawa kong tawagin ang pangalan ng asawa ko.
Sana malaman niya na hindi ko alam ang nangyayari at natatakot ako. Natatakot ako. Ikaw dapat. Umupo si Vincent sa harapan ko. Tiningnan niya ako ng puno ng galit at disappointment. Naramdaman kong nanginginig ang kamay niya habang tinutulungan akong isuot ang coat niya. Vincent, hindi ko alam. Celeste, let's stop pretending and hiding now. Nahuli na tayo ni Vincent. Napatingin ako sa pumasok na lalaki. He's only wearing a boxer short at nakatopless ito. Brian? Ano bang sinasabi mo? Sabihin mo na sa kanya ang totoo. Sa sobrang galit ko ay mas nagkakalakas ako. You said hihiwalayan mo na siya because you wanted to be. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya dahil mabilis tumayo ang asawa ko at sinapak siya. We are not yet done. Pero hindi ko nahahayaang babuyin niyo pa ako. I'll take my wife. Mabilis niya akong hinatak at halos madapa-dapa ako dahil totoong nangihina ako habang nakakaladkad niya. He did grab my things. We got out of the house and we are almost sa kotse niya nang lumabas doon si Selena. Oh my goodness, Celeste. I can't believe you did this. Anong nagawang mali sa'yo ni Vincent that you even cheated on him with Brian? Sabi ni Selena. And that hit me. Akala ba niya ay totoong niloloko ko siya? Hindi. Hindi totoo yun. Napatingin ako kay Selena. Paano niya nagawa sa akin to? Napatingin ako kay Vincent. Magkatapat na kami and he was looking at me. Lumalapit siya at isinara ang botones ng coat niya na suot ko. Nakatingin siya sa akin na parang akong isang napakadiring babae. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko na parang nasa pila. I tried to reach him and touch him pero mas mabilis nang iniwas ang braso niya. I despise you right now. I despise you right now. I really regret na nagpakasal sa isang tulad mo. Nagsimulang manginig ang katawan ko. Sinabi niya iyon ng dahan-dahan na pinoproseso ng isip ko habang nadudurog ang puso ko. Hindi ba niya ako paniniwalaan? Does he mean every word? Vincent, calm down. Mabilis na lumapit si Selena at hinahawakan sa braso ang asawa ko. Why is she here? Paano siyang kasama? Stay out of this, Selena. Sigaw ko rito. Vincent, pakinggan mo naman ako. Hindi. Tapos na ako. Tapos na ako sa'yo. I cannot believe you can do this. He looked at me straight in the eyes. Mas lalong siguro akong maiiyak nung nakita kong nagbagsakan ng luha niya. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Alam mo naman lahat gagawin ko para sa'yo. All of my dreams. Gusto ko kasama kita and how could you break my heart so carelessly? Vincent, tapos na tayo, Celeste. Ayoko na. Sabi nito at mabilis akong tinalikuran pero mabilis akong humawak sa braso niya. Han, hindi mo ba ako pakikinggan? Han, makinig ka naman. Pero mabilis niya lang akong pinabitaw sa pagkakahawak sa kanya at tuluyan nang sumakay sa kotse niya at pinaharurot iyon. Naiwan ako doon dahil nagmamadaling habulin ni Selena ito at sumakay ng taxi. I was left there. Hindi ko na alam kung ilang minuto or oras ba akong nakatayo sa kalsadang iyon pero hindi matanggap ng isip ko ang nangyari. Ang bilis at ang gulo. So I decided to go home. I know and I believe na kapag nag-explain ako kay Vincent ay maiintindihan niya ako at paniniwalaan ako ng asawa ko. Halos hating gabi na nung makauwi ako sa kondo namin. Pinindot ko ang password sa main door namin para i-unlock ito. At iyon yung part ng story ko na sana hindi na lang nangyari. What do you think you're doing? Mabilis akong lumapit at mabilis ding naghiwalay ang labi nila. Wow! Wow lang! Inakusahan ako ng cheating pero he is my great husband kissing my half-sister. Gaano kahanga-hanga yun? Pero alam mo ko nung mas masakit. I don't even see sa mukha ni Vincent na nagulat siya sa pagdating ko na as if he was expecting it. How can you do this? How can you believe all of that and do this to me, Vincent? Kaya ba ang dali-dali lang ng lahat sa'yo na paniwalaan yun kasi ganito? May relasyon kayo ni Selena? I said in an angry, hurtful tone. What? Sa tingin mo katulad mo ko? Vincent answered me. Tapos ano yun? Sigaw ko. Alam mo, Celeste, you have to accept it. Nahuli ka ni... Stay out of this, Selena. Sabi ni Vincent sa tono ng babala. No, Vincent.
Totoo naman na sinasabi ko. Siya na nga atong nahuling may kalaguyo, siya pa ang parang biktima ngayon. I was just comforting Vincent. Wow! Ganun na pala ang comfort, no? Nang hahalik ng asawa ng iba. Worse is, asawa pa ng kapatid mo. You were never a sister to me, sabi nito. And what made me more angry was when she smirked na para bang lamang na lamang siya sa akin kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at mabilis ko siyang sinukod. Mas nabigla ako na para bang she's expecting it at mabilis niya akong tinabig at tinulak kaya mabilis akong tumalsik bago tumama at bumagsak malapit sa kitchen counter. Nakaupo ako and I looked both at them. Nasasaktan ako. Oo, physically, mentally, and emotionally. Get out! Both of you! Sabi ko sa matigas na tono. Gusto kong maging matatag kahit sa ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Vincent own, get out, bitch! Ako pa rin ang asawa niya. This condo is under my name and we can deal with the conjugal property later. But I don't wanna see you both in here. Magsasalita pa sana si Selena pero pinigilan na siya ni Vincent. Tara na. Para bang nasa isang laro ako? Ilang taon ng buhay ko ang nasayang. Mali ba ang lahat? Selena went out first at matagal pa kaming nagtitigan ni Vincent bago niya ako dahan-dahang tinalikuran. We are really abandoning each other? Do you really wanna do this? Iiwan mo ko? Sabi ko sa napakababang tono ng boses. Pinipigilan ko ang sarili kong humagulgol. We are, Celeste. We are abandoning each other now. You did this. Huminto siya pero hindi niya ako nilingon. No! You did this as you walk. Binibitawan mo na lahat ng pangako mo sa akin sa altar. Binibitawan mo na ako. Hindi siya sumagot. Instead, he walked out and slammed the door. Doon ako nagsimulang umiyak. Present day. Celeste POV. Namatay ako nung gabing iyon. Literal na namatay ako. Namatay ang lahat ng pag-asa ko para kay Vincent sa sandaling iyon. Sobrang na-stress ako. Hindi ako makatulog o makakain o kahit ano. Nawasak ang damdamin ko. At ang mas ikinamatay ko ay noong nawalan ako ng anak. My innocent baby died, not knowing that she or he was my only source of strength. Nagkaroon ako ng miscarriage 3 araw lamang pagkatapos ng gabing iyon. Halos mawala lahat ng katinuan ko kung hindi dahil sa mga magulang ko at kay Pam na tumulong sa akin. Maddox, yan ang pangalan ng aking munting anghel. I didn't know if baby girl or boy ang baby ko so I decided to name ng pang-unisex. And now, looking at this man, sitting beside me, playing the piano, made me think what happened. Paano nangyari ang masayang pamilya na pinaplano namin at dapat magkakaroon na ay nasira ng ganun lang? Bakit hindi niya ako pinaniwalaan? Bakit mas pinili niya na lang akong saktan? Bakit tayo muling nag-cruise ang landas? Gusto kong magsalita pero napatunga nga ako sa kanya dahil tinuloy niya kung saan ako natapos sa tinutugtog kong kanta. May tama na talaga ako. Nung matapos niyang kanta ay bumaling siya sa akin. Ilang dipa lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Anong ginagawa mo rito? Naiilang kong tanong sa kanya. I came to finish your song and biniti niya pa at mas tumitig sa akin. Hindi mo naman naitanong sa akin ang tanong mo. Question? Natanong ko naman lahat kanina. Iyong personal na tanong. Napalunok ako pero hindi ako nagbawi ng tingin. What happened to us? Bakit ganito na tayo ngayon? I asked, holding back my emotions. Iniwan natin ang isa't isa, diba? Diretso niyang tingin sa akin. Iniwan namin ang isa't isa sa kabila ng pangakong mananatiling magkasama hanggang sa maputi at matanda ang aming buhok. Vincent, kasama hanggang pagtanda. Nagsimula nang magbagsakan ang luha ko. Hindi ako ang pinili mo para makasama sa pagtanda. We all know it, sabi ko wiping my tears. Tinungga ko ang bote ng alak at pinilit ubusin yun kahit masuka-suka ako.
I was supposed to surprise you that night. I booked my flight earlier for me to see you pero iba palang makikita ko. Ako ang na-surprised. Vincent said with sarcasm in his face. So, naniniwala pa rin siya na niloko ko siya? So what? Wala rin namang magbabago. Sirang-sira na kami. Wala na yung anak namin. Hindi nga niya man lang nalaman at wala na akong balang ipaalam. I'll keep the memories of Maddox to myself at baka mas lalo kung hindi matanggap kapag sinabi niyang baka hindi niya naman iyon anak. Dante, isa pa nga ito, sabi ko sa waiter ko at itinaas ang bote ng alak. Tumango ito at ngumiti sa akin. Maya-maya lang ay lumapit ito at inabot sa akin ng alak. Malakas ka namang uminom ngayon. I never knew you can drink so much, sabi ni Vincent. We're still sitting beside each other. May gap lang. Nakaharap siya sa piano at nakaharap naman ako sa kanya. I opened a bottle of liquor. Marami ka nang hindi alam sa akin, Mr. President. I answered bitterly. Anak mo nga hindi mo nakilala itong alak pa kaya. Who taught you? Si Brian ba? Oh, I'm sorry. I forgot. He got married, right? Iniwan ka rin. Hindi ako na-inform na chismoso palang presidente ng bansa. Dapat, nag-host ka na lang, chika minute kaysa ng sona. Ano? What your face, sabi ko at tumayo at kahit mahilo-hilo ako ay nakalapit pa ako sa bar counter at doon tinuloy ang pag-inom. Nakita kong tumayo at lumabas na si Vincent ng resto bar ko. Mabuti para sa kanya. Baka masipa ko pa siya. Nasaan na ba tong si Pam? Nilunod ko pang sarili ko sa alak. Nasaan na ba yung cellphone ko? Uuwi na ako. Pasabi kay Pam, uuwi na ako. Hindi ko alam kung naiintindihan yun ng mga tao pero sa pandinig ko ay ngongo na ako sa kalasingan. I walk hanggang entrance nang may makabangga akong nakasuit na itim kaya tumalsik ako ng kaunti at napaupo. Tumingala ako to see. Couple of guys na nakasuit din. Iginala ko ang paningin ko at hindi ko alam pero parang nakita ko si Vincent and overwhelming emotion poured into me. Ganito yung sinong gabing iniwan ako ng gagong yun. Tapos, kamukha pa niya tong impactong nasa harapan ko. That guy came closer. Ang blurry na ng paningin ko dahil umiiyak na ako. Nakatayo siya habang nakaupo ako at nakayuko. I don't know what's gotten into me na humawak ako sa pantalon nito at doon nag-iiyak. Why? Why would you leave me? You promised, diba? Nangako ka. Sa harap ng Diyos, sa harap ng magulang natin na ako lang talaga. Ako lang yung mamahalin at makakasama mo. Tayo yung magkasama hanggang pagtanda. Pero bakit kahit ang lapit natin sa isa't isa, parang ang layo natin? I started sobbing. Wala na talaga ako sa wisyo. Nakakahiya. I felt that guy level his face to me and nagulat ako nang mabilis na akong buhatin ng pa-bridal style. Doon ko nakita ang mukha niya. Uy, teka! Saglit lang! Kumukha mo yung asawa ko sabi ko at tumawa. Kumunot naman yung noon nito. Ay, hindi pala. I traced my fingers sa kilay nitong halos magsalubong. Grabe, sungit ang mukha mo. Yung husband ko, akala ng lahat masungit yun pero kapag tumitig na siya sa'yo, nakakakalma yung sincere niyang tingin, lalo yung green eyes niya. Uy, teka, bakit green eyes ka rin? Gaya-gaya ka ha? Baliw ka. I am? Ako? Bakit naman ako crazy? May nakakatawa ba? Ba't tawa ka ng tawa? Bakit ang sungit mo at saka bakit ba buhat-buhat mo ko? Mamaya makita tayo ng asawa ko, isipin pa nung niloloko ko siya. Are you married? Tanong nito. Tumango ako. Inaantok na ako. Siniksik ko yung mukha ko sa leeg nito. May asawa ka na ba? Tanong ko sa kanya. Oo. Parehas pala tayo. Sino siya? She's a host and a supermodel under the name Gonzales. I just nodded dahil antok na ako. Sumandal na ako sa kanya. Pati pa bango ginagaya mo? Sabi ko, saka tumawa. Uuwi na ako. Nasaan ka ba, Pam? Sigaw ko. Napalayo yung leeg niya ng kaunti sa akin pero I just closed my eyes. Antok na ako. Gisingin mo ko kapag nandiyan na manager ko. Manager ko lang available. Busy kasi yung asawa ko. Presidente na kasi siya ngayon. Sabi ko at tuluyan na akong hinila ng antok.
Ano na nga bang mangyayari kay Celeste? Sino nga ba itong lalaking buhat-buhat siya dahil sa kalasingan? Ano kaya ang magiging papel nito sa kanyang buhay? Abangan sa mga susunod na kabanata.